May librong isinulat sa isang gabi, hindi para basahin kung hindi para itago. Ito ang Codex Gigas, ang Devil's Bible. Ang Codex Gigas ang pinakamalaking medieval manuscript na kilala sa mundo. Halos kasing laki ng isang tao. At ang timbang niya, higit 70 kilos. At ang laman nito, medical texts, spells, incantations. Pero ang pinaka nakakatakot, isang buong pahina na inalay lamang sa larawan ng Diablo na walang paliwanag, walang caption, tahimik lang siyang nakatitig. Bago tayo tumuloy, kung trip mo mga ganitong dark tales, cursed objects at mga lihim na nilamon ng kasaysayan, please subscribe at Hiwaga at Esoterica. Balikan natin ang libro. Ayon sa alamat, isang monghe sa Bohemia ang nahatulan ng habang buhay sa pagkakakulong sa loob ng pader ng isang monasteryo upang mailigtas ang sarili niya. Nangako siya na magsusulat ng isang aklat. Isang librong naglalaman ng lahat ng kaalaman ng mundo sa loob ng isang gabi. Nang mapagtanto niyang imposible to, di umano'y nanawagan siya sa Diablo. Kapalit ng tulong, inalay niya ang kanyang kaluluwa. At bilang tanda ng kasunduan, iginuhit niya ang Diablo sa gitna ng aklat. Ngunit ayon sa mga historians at archivists, ang mas nakakabahala ay hindi ang alamat, kundi ang katotohanan. Iisang uri ng tinta, iisang handwriting. Walang pagbabago sa estilo mula simula hanggang dulo. Ang Codex Gigas ay halos walang koreksyon. Isang bagay na hindi normal kahit sa mga bihasang eskriba. Ang tanong, paano ito naisulat ng isang tao nang walang pahinga, nang hindi nagkakamali? Sa loob ng mga siglo, ang Codex Gigas ay napunta sa iba't ibang mga kamay, mga monasteryo, kolektor at mga hari. At kakaiba nga naman, karamihan sa mga institusyong nagmay-ari nito ay nakaranas ng sunod-sunod na trahedya. Para bang cursed itong aklat na to. Digmaan, salot, pagbagsak ng mga kaharian. Walang direktang ebidensya na isinumpa tong librong to, pero may pattern na ayaw ipagkibit-balikat ng kasaysayan. Ang pahina ng Diablo ay kakaiba. Hindi siya mukhang galit, hindi rin siya mukhang nananakot. Para siyang naghihintay. Katapat ng pahinang ito ay mga pahina ng exorcism at protection. Parang sinasabi ng libro, narito ang kasamaan at narito rin ang paraan para labanan ito. Ngayon ang Codex Gigas ay pinag-iingatan sa National Library of Sweden, pinag-aaralan, protektado. Pero bihirang ipakita ng buo. Hindi dahil sa sumpa, kundi dahil may mga bagay na mas ligtas kapag hindi palaging tinitingnan. Ang Codex Gigas ay hindi sumisigaw, hindi rin ito nananakot. Tahimik lang siyang nagpapaalala na minsan ang tunay na hiwaga ay hindi kung totoo ang Diablo, kundi kung hanggang saan kayang pumunta ang tao para lang sa kaalaman. Kung trip mo pang makarinig ng mga ganitong klaseng videos about dark folklore, dark history, at mga cursed objects, ililink ko yung ibang mga videos ko below. Meanwhile, like, subscribe, and share para updated ka sa mga susunod pang mga videos. Bye for now!